Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Buong akala ni Espinas ay nalusutan na niya ang paghihinala ng tatay ni Tanggol na si Rigor, ngunit taliwas ito dahil mas lalong tumindi ang paniniwala ni Rigor ng personal niyang makaharap si Espinas at mamukaan niya ito. Kaparehas din ng sketch na ibinigay sa kanila kung saan nga ang babaeng bumaril sa kanila nang nakaraan nilang engkwentro sa pagawaan ng sardinas. Kaya naman sinabi ni Rigor kay Colonel Suarez ang kanyang hinala, ngunit iginiit ni Colonel na nakita naman umano nito si Tanggol sa loob at kilalang kilala niya umano si Espinas dahil malinis nga ang track record nito. Kaya itigil na umano ni Rigor ang kanyang hinala, ang hindi alam ni Rigor na naitimbre na pala ni Espinas kay Suarez ang tungkol sa pangingialam ni Rigor. Sa kabilang banda, bigla namang naawa si Espinas na makita niya ang kalagayan ni Tanggol matapos ngang ilahad lahat ni Bubbles kung ano ba talaga ang nangyari. Iginiit ni Bubbles na napatay ang babaeng pinakamamahal ni Tanggol kaya halos hindi ito makausap. Alma naman si Maca Santos na panigurado umanong malalaman ito ng pamilya ng sinasabi ni Bubbles na mokang at paniguradong mag-iimbestiga at baka sila ay madamay pa. Sinabi naman ni Bubbles na walang ibang nakakaalam at sabay nilang inilibing ang bangkay ni Mokang sa isang likod ng isang abandonadong simbahan. Kaya naman dahil dito inutos ni Espinas kay Maca Santos na ilabas na ng Bartolina si Tanggol at dahil may pagka-arugante itong si Maca Santos ay maangas niyang sisigawan si Tanggol na tumayo na. Sa gitna ng pagdadalamhati ni Tanggol sa pagkawala ni Mokang, dito ay mapupuno na ang ating bida at patitikimin niya si Maca Santos ng kanyang kamao. Bilang banda sa paglipat ni na Don Julio ng mansyon ay agad niyang tinanong si Olga kung saan nilagay ang kanilang pera. Sinabi ni Olga na naitago na ito ng mabuti at kumpletong-kumpleto. Ngunit maya-maya pa ay sasabihin ni Paquito na siyang tauhan ni Olga na nabawasan ang pera sa bodega na siyang ipinagtaka ni Olga. Bago nga ito ay pumunta si David sa bodega kung saan nakatago ang pera at nasilaw siya sa dami, sabay kuha at sabing paniguradong hindi mapapansin na nabawasan niya ang pera. Sa inyong palagay, dito na kaya magsisimula ang pagtatraydura ng dalawang tusok sina Olga at David na di kalaunan ay mauuwi din sa paglaglag nila sa isa't isa. Kaya naman kapamilya, kung bago ka pa lang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang bell icon para updated ka sa pinakahuling kaganapan sa paborito mong teleserye, ang FPJ's Batang Quiapo. Hanggang sa muli, salamat!